Good morning po. Isang mapagpala at mabiyayang Lunes ng umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos dito po sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Simulan po natin ang araw sa pamamagitan ng pagbubulay na ito nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulay ngayong umaga ay ganap na pagsamba. At makikita po natin ang batayang talata sa 1:4, talatang 20 hanggang 24. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na hindi kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito o sa Jerusalem. Kayo na mga Samaritano ay hindi nakakakilala sa sinasamba ninyo. Ngunit kilala naming mga Hudyo ang aming sinasamba. Dahil sa pamamagitan namin ay ililigtas ng Diyos ang mga tao. Tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan.
Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya, ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Pagpalain nawa ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na sulat. Ulitin ko po, ang ating paksa ngayon o pamagat ng ating pagbubulayan ay ganap na pagsamba ni Ninanais ng Ama, Part 1. Para sa iyo, ano ang malalim na kahulugan ng salitang pagsamba? Ang sabi sa isang excerpt ng isang awit ni Sandipati, ay ganito. Lord, I worship you because of who you are. You're all the reason that I need to voice my praise because of who you are. Ang sabi, Panginoon, sinasamba kita dahil sa kung sino ka. Ikaw ang lahat ng dahilan kaya kailangan kong ihayag ang aking pagsamba. Dahil sa ikaw ay ikaw. Ayon sa Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, ang salitang worship ay nangangahulugang, una, do reverence to God, pagpitagan o paggalang sa Diyos. Ikalawa, an act of homage or reverence to God, gawa ng pagpupugay o paggalang sa Diyos. Ikatlo, stressing the feeling of awe or devotion to God, matinding damdamin ng pagkilala sa Diyos o matinding damdamin ng pagpipitagan na may pagkamangha o devotion sa Diyos. At ikaapat, direct acknowledgement to God of His nature and attributes, tuwirang pagkilala sa Diyos sa kanyang kalikasan at mga katangian. Ang Diyos bilang nag-iisang Diyos ay may tatlong persona. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Diyos na manglilikha, walang hanggan, makapangyarihan sa lahat, sumasa lahat, marunong sa lahat, hindi nagbabago, walang anyo, tagapanatili ng mga bagay, nakikita man o hindi. Ano-ano ang mga panuntunan ng Diyos upang maisagawa ang ganap na pagsamba? Tatalakayin po natin ngayon ang unang punto sa umagang ito. Una, ang kaisahan ng mga mananampalataya sa ganap na pagsamba. Mula po sa Juan pangkat 4, talatang 20 hanggang 22, ang sabi po ay, ang aming mga ninuno ay sumamba sa Diyos sa bundok na ito. Pero kayong mga Hudyo ay nagsasabi na sa Jerusalem lang dapat sumamba ang mga tao. Sinabi ni Jesus sa kanya, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na hindi na kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito o sa Jerusalem. Kayo ng mga Samaritano ay hindi nakakakilala sa sinasamba ninyo, ngunit kaming mga Hudyo, ang aming sinasamba ay nakikilala namin dahil sa pamamagitan namin ay ililigtas ng Diyos ang mga tao. Ang mga Samaritano at Hudyo ay may magkaibang lugar ng pagsamba sa Diyos. Dahil sa napakalaking pagitan nila, ang napakalaking hadlang ay yung pagkakaiba ng kanilang lahi na nagresulta sa hindi magandang pakikitungo ng mga Hudyo sa Samaritano.
hinahamak ng mga Hudyo ang mga Samaritano dahil sa nangyaring pakikipagrelasyon ng mga Hudyo sa mga taga-Samaria noon pang sa Lumang Tipan. Sa ikalawang hari, pangkat-13, talatang 24, noong ang mga Hudyo ay nagpunta sa Samaria at nakipag-asawa sa mga taga roon, naghalo ang kultura at relihiyong pagano at Hudyo. Pagdating naman sa Bagong Tipan, maraming Samaritano na ang tumalikod sa paganong kaparaanan at bumuo ng isang pananampalatayang batay sa Pentateuch o sa unang aklat sa limang aklat sa Biblia. Kaya sinasabi din nila na sila ay mga anak din ni Abraham at sinasamba nila ang Diyos sa bundok na iyon. Ang hadlang sa pagitan nila ay inalis ni Kristo sa panahon ng kanyang pagmiministeryo. Isinaad ni Apostol Pablo sa Efeso 4, talatang 3 hanggang 6 na pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa nyo mula sa banal na espiritu sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan, sapagkat iisang katawan tayo na may iisang banal na espiritu, at iisa rin ang pag-asang binigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. Iisa ang Panginoon natin, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. Iisa ang Diyos natin at siya ang Ama nating lahat. Naghahari siya, kumikilos at nananahan sa ating lahat. Ang kaligtasan ay natamo ng sinuman sa pamamagitan ng iisang pananampalataya kay Kristo. Kaugnay nito, magkakaiba man ang lahi, ay may kaisahan o unity sa pagsamba, sapagkat ang lahat ay nagsuko ng buhay kay Jesus at naging bahagi ng katawan ni Kristo. Naghahari at nananahan ang Diyos sa lahat ng mga tunay na mananampalataya. Kaya naman, hindi dapat maging hadlang ang magkaibang lahi at pagtatangi sa ganap na pagsamba sa Diyos. Dapat makita ang kaisahan sa pagsambang ito. Walang ninanais ang Ama, kundi ang ganap na pagsamba. Sa ganap na pagsamba ay may pagkakaisa. Sa ganap na pagsamba ay may tunay na sumasamba o true worshipers. Sa ganap na pagsamba, ang Diyos ang itinataas at dinadakila. Kumusta naman ang iyong pagsamba sa Diyos? Una, kaisa ka ba ng ibang mananampalataya sa pagsamba sa Kanya? Ikalawa, taglay mo ba ang katangian ng isang true worshiper? Pangatlo, may manghadlang ba sa pagsamba mo sa Diyos? Pagbulay-bulayan po ninyo ang mga tanong na ito. Tayo po ay manalangin. Salamat po, aming Panginoon, sa pinagbulayan naming paksa ngayong umaga. Loobin mo po na masiyasat namin ang aming mga sarili kung tunay po ba at ganap ang aming ginagawang pagsamba sa iyo. Nawa po sa aming pagsamba, ikaw lamang po ang aming maitaas at madakila. Lakit din po ng aming panalangin ngayon ay ang aming mga paggagawin po sa araw na ito. Kami po ay inyong gabayan at patnubayan. Ang aming po mga kapatid na ngayon ay magsisipasok sa kanilang mga trabaho, ang mga mag-aaral na nakabakasyon, yung iba at yung mga pumapasok pa rin, nawa Panginoon yung pag-iingat at pagsubaybay ang ipagkaloob niya sa kanila. Dalangin din po namin ang mga naiiwan sa kanilang mga tahanan. Loobin niyo po ang patuloy na pagsama niyo po sa kanila
At sa lahat ng gawain, Panginoon, na kanilang gagawin, Ikaw po, Panginoon, ang kanilang patuloy na magabay sa kanila at tumulong sa kanila. Sa kanila naman po na mayroong mga tinataglay ng mga karamdaman, ang dalangin po namin, dalawin po ninyo sila at ipuin ang kanilang mga karamdaman upang sila po ay magsigaling. Sa mga kapatid po o mga kaibigan na may mga pinagdaraanan sa mga pagkakataong ito, nawa samahan niyo po sila, Panginoon, at loobin niyo po na pagkaloob sa kanila ang kapayapaan at patuloy na pag-iingat at paggabay sa kanila, na matamo nila ang iyong pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila. Panginoon, lahat po ng mga bagay na ito ay itinataas namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Papuri at pasalamat po sa Panginoon dahil po sa natapos naming pagbubulay-bulay. Friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Humayo at maglingkod. Magandang umaga pong muli.